Hi guys! Welcome back to an Alex Food Vlog. Today, gagawa nga tayo ng liangpe, isang sikat na Chinese noodle dish. Habang niluluto natin to, ikukwento ko kung saan ito galing, magkano siya sa China at kung bakit maraming may gusto sa noodles na to. Ang liangpe ay nagmula sa Shaanxi province sa China. Isa ito sa pinakasikat na traditional street foods doon at matagal na itong parte ng Chinese food culture. Ang ibig sabihin ng liangpe ay cold skin dahil malamig itong siniserve, makinis at chewy ang noodles. Sa English, tinatawag din siya na cold skin noodles o cold rice noodles. Okay guys, ngayon pinapakita ko sa inyo yung isa sa pinaka-importanting step sa paggawa ng liangpe noodles. Pagkatapos nating mamasa ang dough ng mabuti, ilalagay natin siya sa malinis na tubig. Bakit nga ba ganito ginagawa? Habang nilulubog at minamasa natin sa tubig, nahihiwalay ang starch sa gluten. Yung starch ang magiging main ingredients ng noodles, habang yung gluten ay naiwan at pwedeng gamitin sa ibang dish. Mapapansin nyo na habang minamasa siya sa tubig, nagiging cloudy o milky yung tubig. Iyon yung starch na lumalabas mula sa dough at siya yung dahilan kung bakit magiging chewy, smooth at soft ang liangpe noodles sa huli. Kailangan nating itong gawin ng maingat at dahan-dahan dahil kapag hindi maayos ang paghihiwalay, baka hindi tamang texture ang noodles. Sa traditional na paraan, ilang rounds ng pagmasa sa tubig ang ginagawa hanggang sa halos malinaw na lang yung natitirang gluten at puro starch na ang water. Kapag tapos na, hahayaan natin itong magsettle at ang natitirang starch ay lulutuin sa steaming o sa pan depende sa recipe. Okay guys, makikita nyo na nagsettle na yung starch sa ilalim ng bowl. Ngayon, dahan-dahan natin tatanggalin yung tubig sa ibabaw. Importante ito kasi kapag nandoon pa yung tubig, malalabnaw yung starch at hindi magiging chewy at smooth ang noodles. Habang tinatanggal natin, mapapansin nyo na yung starch sa ilalim parang soft at creamy gel. Ito ang nagbibigay ng tamang texture sa liangpe noodles. At kapag natanggal na lahat ng tubig, ready na siyang i-steam. So sa next step, naglagay muna tayo ng konting oil sa bowl. Ginagawa natin to para hindi dumikit ang starch kapag i-steam na at para mas madali nating i-handle yung noodles pagkatapos. Then saka na natin nga ilagay yung starch sa bowl at saka pwede na siyang i-steam. Ngayon, inilagay na natin yung starch sa steamer at hinayaan natin siyang i-steam ng ilang minuto. Importante lang na huwag ma-overcook kasi gusto natin yung noodles maging firm. Pagkatapos ma-steam at maayos na yung texture, tinanggal natin siya sa steamer at inilagay sa malamig na tubig. Ginagawa ito para huminto agad ang cooking process at para hindi dumikit o masyadong malambot ang noodles. I-slice muna natin yung gluten na na-steam kanina, gagawa tayo ng taming size para madaling ihalo sa liangpe noodles mamaya. Habang inuulit natin ang proseso ng starch mula sa pagsettle sa tubig, pagtanggal ng excess water hanggang sa pag-steam, makikita nyo na bawat batch ay nagiging perfectly firm at chewy, ready na para sa next step. Sa traditional na paraan sa China, paulit-ngulit nga talaga itong ginagawa para makuha yung smooth at consistent texture. Pero habang ginagawa natin ito, kwento natin yung fun facts tungkol sa liangpe. Una sa lahat, sobrang affordable nito sa China, mga 6 to 15 RMB lang. Roughly, nasa 45 pesos hanggang 120 pesos sa street food stalls. Kaya, isa siya sa paborito ng marami, lalo na sa students, office workers at street food lovers. Ilang pero sobrang satisfying at pwede mo pa siyang i-customize depende sa gusto mo. Bukod sa basic noodles, maraming pwedeng idagdag para maging mas interesting ang dish. Pwede mo lagyan ng fresh cucumber, bean sprout, peanuts, sesame seeds o green onions. Pwede ring ihalo yung sliced gluten na na-steam kanina para magkaroon ng extra savory layer. Ang soy sauce naman ang nagbibigay ng magic, chili oil, black vinegar, soy sauce, minced garlic at minsan konting sugar para balance ang flavor. May mga tao rin na nagdadagdag ng herbs para sa dagdag aroma at richness. Ngayon naman, gagawa tayo ng homemade chili oils para sa ating noodles. Magpapainit nga muna tayo ng mantika, tapos hahalo natin siya sa chili flakes at garlic. Mapapansin nyo agad yung amazing aroma na lumalabas, sobrang bango at ready na para sa ating noodles.
At ayan guys, ready na ang ating final yang pei noodles, chewy noodles, savory gluten, crunchy peanuts at cucumber at spicy homemade chili oil. Sobrang satisfying bawat kagat. Simple lang ang ingredients pero sobrang flavorful at perfect para sa lunch, snack o kahit dinner. Kung nagustuhan nyo nga ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow sa Alex Food Vlog para sa mas marami pang homemade cooking adventure. Maraming salamat sa panunood at sana ma-inspire kayong gumawa rin ng liang pei noodles sa bahay. Thank you!